Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Inirang tawang iniingatan, ating dakilain ay handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapanalig, sama-sama tayo magtiwang sa ating banal na piking. At lagi nating tandaan na tayo ay bahagi ng simbahang ito. Tayo ay bahagi na mga anak ng Diyos na dapat ding mamunga katulad ng isang ubasan. Sa mga pagkakataon na tayo ay hindi nagbubunga ng kabutihan sa ating kapwa at kabanalan, nakalugod-lugod sa Panginoon, tayo humingi sa Diyos ng awa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging marapat sa pagkabuhay na aming kinamtan sa binyag, upang ang ipinagdiriwang namin ngayon ng buong galak ay siyang lagi maging lakas para kami ay maligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea
at itinuro sa mga kapatid ng ganito, kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan nito ni Pablo at Bernabe at naging mainitan ng kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't nagpagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga hintil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan, at isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at ang sabi nila, kailangang tuliin ng mga hintil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugon, masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, baganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, dipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at manatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nanatili sa akin ay tatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang salita ko,
hingin ninyo ang inyong maibigan at pagkakaloob sa inyo. Napararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At mga kapanalig, tayo ay natutulad sa mga sanga na dapat ay lumago, tumibay, mamunga. Mga sanga na dapat ay nanatili tayo matatag sa ating pananalig at ang pananalig natin ay nagbubunga. Kaya nga napakaganda ng ating ang ating Panginoong Jesucristo na kanyang inihahalin tulad tayo sa isang puno ng ubas na kung saan ang Panginoong Jesucristo, ang puno ng ubas at tayo ay kanyang mga sanga. Napakahalagang tingnan din natin sa part ng Ebanghelyong ito na ang ating pananampalataya pala dapat ay tumutubo. Na tayo dapat ay tumutubo at higit sa lahat tayo ay namumunga. Ano ba ang mararamdaman ng isang Panginoon kung tayo ay hindi namumunga? Naalala ko tuloy, mahilig ako mag-alaga ng mga halaman na namumunga. May mga tao na gusto nila mga ornamental plants, yung mga pangdekorasyon ng mga halaman, may magagandang mga dahon, kuminsan magagandang mga bulaklak. Pero ako, bukod sa gusto ko yung mga halamang namumulaklak, gusto ko rin yung mga halamang namumunga. Kaya nga, meron akong mga tinanim na mga puno ng mayroong mangga, mayroong puno ng tawag dito yung avocado, tsaka puno ng guyabano, tsaka atis, ganoon. And even chico. Sa halaman naman ay meron akong tanim na kalamansi at tuwan-tuwa ako doon sa kalamansi kasi ang dami-dami niyang bunga. Yung problema ko ay ilang ulit na yata ako bumibili ng halamang sili. Para sa gayon, kapag magluto o kailangan ng sausawan, pipitasin mo na lamang sa iyong hardin yung sili. So, magandang bagay na yung mga tanim mo ay napakinabangan mo. But anyway, ang problema ko ay bumili ako ng ilang halamang sili, hoping na ito ay lalago. Pero kahit na anong gawin kong pag-aaruga, unti-unti itong namamatay. Sinikap kong ilagay siya sa isang paso, pero namamatay sa mas malaking paso. Baka gusto niya, nakakahinga pero hindi pa rin kahit mas malaking paso. Inisip kong baka kailangan bungkalin, so binungkal ko. Hindi pa rin. Inisip ko baka kinakailangan na yung pataba, lagyan siya ng pataba, pero hindi pa rin Tapos naisip ko siguro, ayaw niya sa paso. Kung ililipat ko kaya siya diretso sa lupa, baka mabuhay siya. Pero ayaw niya pa rin. Alam mo yung pakiramdam na you are trying your best, all the things that you could do para lamang yung tanim na ito ay lumago at mamunga, pero tuluyan pa rin namamatay. Alam nyo mga kapanalig, naisip ko tuloy, paano kaya ang nararamdaman ng Panginoon kung parang katulad tayo noong kwento ko na ang Panginoon binibigay niya lahat na maibibigay niya at magagawa niya para tayo ay maging mabuting mga Katoliko, mga Kristiyano. Yung sinisikap niyang iparamdam lagi sa atin na mahal niya tayo. Inaalagaan tayo, sinisiguro din niya na tayo sa buhay na ito, magkaroon man tayo mga problema at pagsubok sa buhay, ang lahat ng ito yung pagtatagumpayan natin. Pero ang tanong, namunga ba tayo? After all the efforts of our Lord para tayo ay kanyang alagaan, ang question nagbunga ba yung pag-aaruga na iyon? Nagkaroon ba ng halaga, ng meaning lahat ng pag-aaruga na iyon? Kaya mga kapanalig, muli tayong pinapalalahanan, si Jesus ang puno ng ubas, tayo ang kanyang mga sanga. At tayo ba'y nanatili
sa Kanya. Tubo talaga. At higit sa lahat, tayo ba ay namumunga? Baka tayo ang humihiwalay sa Panginoon. Pero hindi nagsasawa ang Panginoon na tayo ay mahalin. Hindi nagsasawa ang Panginoon na tayo ay alagaan. Hindi nagsasawa ang Panginoon kahit na tayo mismo hindi pa rin tumutubo o lumalago at hindi namumunga. Kaya kailan mo talaga maunawaan, makikita at maramdaman kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Sana kapanalig gawin mo yun sapagkat ulitin ko, hinding-hindi tumitigil ang Panginoon na tayo ay mahalin at arugain. Amen. At mga kapanalig, habang nakakatipon tayo bilang isang bayang sumasamba sa Panginoon, lapit natin sa Diyos na ating Ama ang ating mga pangailangan na may pagtitiwala at itugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pagkakaisang nagmumula kay Kristo, ang tunay na puno ng ubas, naway makahikayat sa lahat ng Kristiyano sa kanyang simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pari, reliyoso at mga misyonero naway maging tapat sa kanilang bokasyon sa simbahan at manatiling kaisa ni Kristo sa kanilang gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdaranas ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay naway manatiling tapat kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway tignan si Kristo bilang bukal ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa naway manatili kay Kristo magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, wala kami magagawa anuman kung wala ka sa aming piling. Dinggin mo ang aming mga panalangin at panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pagkaloob mong kami laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw
sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas sa maamong tupa tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mo sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mo ang kinalugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay nihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring nag-ahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawing banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Ang Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang isang bayan ng Diyos, dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po, kapayapaan po sa bawat isa. Kasalanan ng sanlibutan, mawawala sa amin.
Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos. Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa bagong Santo Papa. Mabuting pastol at dakilang pari, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa pagtawag mo kay Papa Leon ika-14 upang maglingkod bilang pastol ng buong simbahan. Pamunuan nawa niya kami bilang mabuting pastol na kumakalinga sa kanyang kawan at lumilingap sa mga naliligaw na tupa. Siya naway mapagmahal at nakikinig na Ama, tapat na guro at katiwala ng iyong banal na misteryo. Pagkalooban mo siya ng kalusugan, lakas at karunungan. Patibayin mo ang ugnayan ng pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin bilang iisang katawan. Dalisayin mo kami at itaguyod sa pagmamalasakit, sapagkat ang iyong pag-ibig sa amin ay hindi nagmamaliw. Itulot mong kami ay masigasig na tumugon sa iyong misyon. Ikaw na nabubuhay at naghahari, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagkapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At mga kapanalig, maging saksi ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pagiging isang veritas Eucharistic Advocate. Ipagdiwa ang banal na Eucharistia na may pusong tapat at buo. Maaari po kayong dumalo sa ating Healing Mass dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue, Corner EDSA, Quezon City. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, karawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at mass sponsor o love offering, tumawag lamang po sa Religious Department sa 8925-7931, Local 129, 131 at 137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maayo kayong taglayang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Alihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandaang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa. Ang mga natatakot at nalulumbay. Ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay. Ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman. At ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan. At sila ay magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen.
Fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sine benedictio procidenti abut noce comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestitis Dieis. Omne declamentum insea bentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribeque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis, iudites sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment done
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.